Sa ika-6 na linggo ng gyera sa Middle East, nagkasundo ang Amerika at Iran para magtigil putukan ng 2 linggo. Ilang oras po yan bago mapaso ang ibinigay na palugit ni US President Donald Trump sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Kung hindi ay pupulbusin niya ang bansa. Ang mainit na balita hatid ni JP Soriano. Because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. Huling palugit na raw yan ni US President Donald Trump sa Iran para buksan ang Strait of Hormuz. Ang oras, 8 p.m. Eastern Time ng Martes, alas 8 ng umaga ngayong Miyerkules dito sa Pilipinas. Giit ni Trump kung hindi tatalima ang Iran, bobombahin ng Amerika ang mga power plant at tulay roon. Bago ang deadline, muling nagbabala si Trump na may mauubos na lahi na anyay hindi na maibabalik pa. Pero makalipas ang ilang oras, inanunsyo ni Trump na pumayag siya sa ceasefire. 2 linggo raw niyang sususpindihin ang pagbomba at pag-atake sa Iran. Ayon naman sa Prime Minister ng Pakistan na namagitan sa dalawang bansa, parehong pumayag ang Amerika at Iran, pati ang mga kaalyado nito sa kasunduan na effective immediately. Kasama rin sa tigil putukan ang iba pang bansa tulad ng Lebanon. Sa pahayag naman ng Foreign Minister ng Iran, sinabi niyang titigil ang operasyon ng kanilang militar kung ititigil din ang pag-atake sa kanilang bansa. Posible raw ang ligtas na paglayag sa Strait of Hormuz sa loob ng 2 linggo basta't makikipag-ugnayan sa kanilang armed forces. Nauna nang pinayagan ng Iran ang pagdaan doon ng Philippine flag vessels, energy sources ng Pilipinas at mga tripulanteng Pinoy. Bunsod ng gyera sa Middle East na nasa ika-6 na linggo na, naging limitado ang operasyon sa Strait of Hormuz at napinsala ang ilang oil refineries at infrastructures na sanhi ng pagsipa ng presyo ng langis sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Malabo nang bumalik sa dating presyo ang ilang produktong petrolyo. Ayon po yan kay dating Energy Secretary at ngayon Leyte Governor Jericho Petilla. Sinang-ayunan niya ng kasalukuyang Energy Secretary na si Sharon Garin. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100. I would go along with the point of former Secretary Petilla kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Paliwanag ni Petilla sa panayam ng unang hirit, marami kasing infrastructure ang nasira. Kaya mananatiling mahal ang mga produktong petrolyo kahit matigil pa ang gyera sa Middle East. Dagdag ni Garin, nakadepende ang pagbaba ng presyo ng langis sa mga bansang sangkot sa gyera. Batay sa inventaryo ng DOE as of April 7, mahigit 1 buwan pang tatagal ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. 47 araw pang tatagal ang diesel, nasa 2 buwan para sa gasolina at jet fuel at mahigit 50 araw para sa fuel oil. Sa ibang balita, mahigit 100 ang nasita o naaresto sa Oplan Galugad sa iba't ibang lugar sa Southern Metro Manila. Sa Taguig, isang lalaki ang nasawi matapos tumakas sa gitna ng operasyon ng mga otoridad. Balitang hatid ni Bam Alegre. Patay ang isang lalaki matapos tumalon mula sa bintana sa ikalawang palapag ng bahay habang tumatakas umano sa mga pulis. Ayon sa Taguig Police Station 9, nagsasagawa sila ng anti-criminality patrol at Oplan Galugad sa barangay New Lower Bikutan at naaktuhan daw nila ang lalaki at 4 niyang kasamahan habang gumagamit umano ng iligal na droga. Nakuha rin daw sa grupo ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang 4 na gramo katumbas na mahigit 27,000 pesos. Naisugod pa ng mga pulis sa ospital ang lalaki pero binawian din ng buhay. Umamin naman ang isa niyang kasama sa paggamit ng droga. Ang iba naman hindi nagbigay ng pahayag. Bigla ako tumakbo kasi sir.
hawak ako ng pulis na isa dyan At bigla may tumakbo, parin Michael na po pala yun. Pag maya-maya po, bigla may gumalabog doon sa labas, sa kabila po ng bahay, sa gilid. Hindi ko na nawala kung ano po nangyari dahil huli na po ako nila Biktima na kami ng droga. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga pulis sa Taguig Police Station 9. Sa Parañaque, 2 lalaki naman ang arestado matapos mahulihan umano ng 30 gramo ng hinihinalang shabu. Depensa ng isa sa mga suspect, hindi nila alam na may droga sa bahay na kanilang tinitirhan. Sa bahay nito ng tito ko, mabilis ang pangyayari, hindi ko alam. Sa Tramo Street sa Pasay, mahigit 100 ang sinita at inaresto dahil sa paglabag umano sa ilang ordinansa ng lungsod. 31 nakita sa kalsada na walang suot na damit pang itaas. 4 na po ang menor de edad na lumabag umano sa curfew. Marami rin na nagiinuman sa kalye at naninigarilyo sa pampublikong lugar. Habang may 3 ang nadiskubreng may arrest warrant. Wala silang mga pahayag. Pinapanawagan ko na, especially sa mga parents na minor yung anak nila, na huwag nang palabasin pag gabi Dito sa warning, yung first offense, umabot ng third offense, pinapatawag na yung parents at saka tinitikitan Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa isang palikuran sa Casibu, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, nakita ang sanggol ng isang customer ng sari-sari store na makikigamit lang sana noon ng palikuran nito. Nagkalat daw ang dugo roon at may nakabalot na damit sa liig at bibig ng sanggol. Dinala sa ospital ang sanggol na nasa maayos ng kalagayan. Nasa pangangalaga po siya ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office. Inaalam pa kung sino ang ina ng sanggol. Pakapuso, isa pong bagong low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng pag-asa mahigit 3,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa loob ng 24 oras. Lubang malayo pa ang nasabing LPA kaya wala pa iyang epekto sa lagay ng panahon sa bansa. Binabantayan pa ng pag-asa kung papasok yan sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, mga local thunderstorm pa rin ang aasahan sa ilang lugar sa bansa. Ridge ng high-pressure area ang nakakaapekto sa northern at central Luzon. Wala pong ulan ngayong umaga sa halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit naman ng hapon, posible na ang light to moderate rains sa ilang panig ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Mababa naman muli ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Ngayon pong Miyerkules, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City at sa Butuan, Agusan del Norte. 41 degrees Celsius naman sa Kamiling, Tarlac, Cavite City, Dumangas, Iloilo, Giwan, Eastern Samar at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. 40 degrees Celsius ang posibleng heat index sa 13 lugar sa bansa. Dito po sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 37 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay at sa Quezon City. Mainit na balita, nabawasan ang mga walang trabaho nito pong Pebrero kumpara noong Enero, batay sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, bumaba sa 5.1% ang unemployment rate sa naturang buwan. Katumbas po yan ng tinatayang 2.66 million na Pilipino. Mas mababa sa 5.8% o halos 3 million na unemployed noong Enero. Pero mas mataas sa 3.8% o 1.9 million na unemployed noong February 2025. Mahigit 49 million na Pilipino ang may trabaho noong Pebrero. Batay pa rin po yan sa datos ng PSA. Bumaba naman ang porsyento ng mga underemployed o yung mga may trabaho na gusto pang magdagdag ng oras sa trabaho o magkaroon pa ng dagdag na kita nitong Pebrero. Naitala po yan sa 11.8% kumpara sa 13.2% noong Enero. Pumila sa isang gasolinahan sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, ang motorsiklong yan sakay ang 2 lalaki. Maya-maya, tinutukan nila ng baril ang 2 staff ng gasolinahan at tinangay ang kanilang bag. Agad sumakay ng kanilang motorsiklo ang 2 at tumakas.
Sa isa pang CCTV, kita ang habulan ng pulis at ng mga salarin. Nagkabarilan hanggang banggain ng police mobile ang motor at matumba ito. Nakatakas po ang angkas na lalaki habang naaresto ang rider. Kinabukasan ng mahuli ang isa pang lalaki na menor de edad matapos makipaghabulan muli sa pulis. Na-recover sa dalawang suspect ang halos 100,000 pisong kanilang tinangay. Motor nila, improvised na baril at patalim. Wala silang pahayag. Iniimbestigahan na ng LGU at Bureau of Fire Protection ang nadiskubring humigit kumulang 12,000 liters ng diesel na nakaimbak sa isang residential compound sa barangay Sacred Heart. Dito po yan sa Quezon City. Inutusan na rin ang may-ari ng tangke na alisin na ito. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sinadya ng otoridad ang napaulat na iniimbakan ng diesel sa barangay Sacred Heart sa Quezon City. Pagpapatuloy ito ng imbestigasyon ng Department of Energy kung may nangyayaring hoarding sa lugar. Ang lokal na pamahalaan naman, sisiyasatin kung anong uri ng negosyo meron doon at kailangan ng tangke ng diesel. Residential po kasi itong lugar na ito. So sir, sa zoning pa lang, talaga may violation na. Kasi wala naman dapat ganyan sa residential, di ba? Yes sir, actually kahit pa nga po sa ano yan, kung nasa commercial area pa po yan, dapat may SUP pa po yan. Considering nung risk na pinupost po nitong tangke. Dumating ang nagpakilalang abogado ng may-ari ng lote. Paglilinaw niya, hindi sa kliyente niya ang fuel tank, kundi sa umuupa sa lugar. We are revoking the lease contract ng lessee. So we will be posting our guards here dahil napag-alaman namin na may flammables na nilalagay yung lessee. Pinayagan naman po kami makapasok sa loob para po ma-check yung diesel tank. So binigyan din po kami ng authority with the presence of Attorney Ventura, yung lawyer po ng lot, na buksan yung box ng diesel tank para po makita. Nang matapos ang inspeksyon, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na may humigit kumulang na 12,000 liters ng diesel ang fuel tank. Binigyan ng 24 oras ang may-ari ng tangke para alisin ito sa lugar. Nakiusap po yung lawyer ng lessee kasi hindi po makakaabot o makarating dito. So doon na lang daw po sa office ng district director namin, sa office po ni Fire Senior Superintendent Roberto Savillano Jr. na i-receive. Sa isang social media post, nagpaalala si DOE Secretary Sharon Garin na huwag tularan ng ganoong klase ng pag-iimbak. Ito raw ang mga gawain na nais nilang abatan sa pagpapatupad ng batas laban sa fuel hoarding. Samantala, hinihikayat naman ang mga mamamayan na i-report ang kahina-hinalang aktibidad gaya nito sa mga otoridad. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA News. Halos 10 milyong pisong halaga ng diesel ang nasabat sa umano'y illegal trading ng petrolyo sa Navotas. Nasamsam ang 15,000 litrong diesel na karga ng isang fuel tanker. Pati ang 50,000 litrong diesel na karga ng isang cargo vessel na ginagawa umanong makeshift depot. Kinumpiska rin ang ilang fuel hose at pumping equipment. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, sinita nila ang fuel tanker habang bumabiyahe sa Mel Lopez Boulevard dahil po sa improvised na plaka nito. Doon, napag-alaman na kumukuha ito ng diesel mula sa isang barko sa Navotas Port. Siyam ang naaresto matapos silang walang maipakitang kaukulang dokumento. Sabi po ng assistant ng kapitan ng barko, 2 taon na raw nila itong ginagawa at hindi nila alam kung saan dinadala ang diesel na kinukuha sa kanila. Tubangging magbigay ng pahayag ang driver ng fuel tanker. Walang pahayag ang iba pang inaresto. Mahigit 700 ang hinuli sa Oplan Galugad ng pulisya sa Pasig at Marikina. Kabilang po sa kanila ang mga lumabag sa curfew at batas trapiko at mga lumabas ng bahay ng walang damit pang itaas. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sinuyod ng mga pulis at tauhan ng barangay ang mga bahay sa Pasig City para sa Oplan Galugad kagabi. Umabot sa mahigit 600 ang sinita at hinuli.
Mahigit 400 dito ang mga lumabag sa city ordinances, kabilang ang mga menor de edad na nasa lansangan pa kahit 10 oras na ng gabi. Lampas 200 naman ang traffic violators tulad ng mga walang helmet at expired ang plaka ng sasakyan. Isang lalaki rin ang nahuli dahil umano sa illegal na droga, kabilang din ang 3 most wanted sa mga inaresto. Karamihan na nahuli natin dito sa mga city ordinances ay yung half naked. Siguro dala na rin ito ng medyo painit na yung panahon. Yun yung mga nahuli ng mga nakahubad, yung mga nagiinuman sa kalye, at yung mga maingay, yung mga nagbibideo okay. Yun yung mga yung curfew. Kaya napili ang barangay Pinagbuhatan it because number 3 ang barangay Pinagbuhatan sa buong Pilipinas na pinakamalaki at number 1 sa buong Pasig. Sa Marikina, nasa 160 katao ang nahuling nagiinuman sa kalsada, nakahubad at lumalabag sa smoking ban at batas trapiko. 11 ang impounded na motorsiklo. May 2 nahuli kaugnay sa droga. 2 most wanted naman ang naaresto. Wala silang pahayag. This time, ini-intensify natin ang ating operation by utilizing or maximizing our personnel at of course, tinatap din natin ang support ng barangay. Merong deterrent effect ito. Nalalaman ng mga violators o yung mga usual offenders na binabawal na pala ang mga ganito, lalo na yung mga nako-cover nitong ordinances like yung half naked, yung pag-iinom in public, yung mga nuisance, at yung curfew. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Kaugnay po sa implementasyon ng Oplan Galugad sa Metro Manila at pagpapatuloy ng pamimigay ng cash aid sa mga tsuper, kausapin po natin si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Miss Connie, magandang umaga sa iyo, magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC, kamusta na po yung nakatakdang pagpapatuloy ng cash aid distribution at ilan pa ho ba ang target mabigyan yan? Yes, Miss Connie, currently nasa Urdaneta tayo kasama natin si Secretary Rex Gatchalian at sinupervise nga po natin itong pamamahagi ng cash relief assistance sa mga tricycle drivers. Ang target po natin na mabahaginan ng 5,000 pisong cash relief assistance ay nasa mahigit 260,000 po na tricycle drivers sa mga major cities sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At simultaneous natin itong ginagawa. Kaninang umaga pa po nag-umpisa and ang target nga natin is matapos ngayong araw po na ito yung sa mga tricycle drivers. Kailan ho ba sisimulan yung pamamahagi ng ayuda sa mga probinsya naman? Okay. Pagkatapos naman po ng major cities, mag-move tayo sa mga municipalities. Iniintay lang po natin na maisapinal yung pong mga listahan at maisumite ito sa DSWD. Inuna lang talaga natin itong mga major cities kasi dito po natin nakita yung pinakamalaking bilang ng mga tricycle drivers at itong mga major cities din po ang unang nakapagsumite ng mga listahan ng mga tricycle drivers. But definitely within April matatapos natin lahat ng mga tricycle drivers sa iba't ibang mga munisipyo at gayon din po yung iba pang mga drivers. Kabilang na dyan yung TNVS, jeepney drivers at iba pang mga service delivery riders. ASEC, yung pong assessment naman ninyo, ano ba dun sa aspeto ho ng pagbibigay ng cash aid and distribution, yung nakikita nyo na hindi ho naging effective at kailangan pang ayusin? Alam mo, Miss Connie, nung nauna nating ginawa itong pamamahagi nga ng cash relief assistance dito sa National Capital Region, ang isa sa mga na-encounter po natin na challenges ay yung mga drivers na hindi po napabilang sa listahan na isinumite sa LTFRB. Kung kaya nga po ang ginawa ng DSWD ay nakipagpulong tayo sa iba't ibang mga transport network companies, gayon din po sa mga asosasyon ng mga service delivery riders, pati ng mga TNVS. Ito ay upang matiyak na lahat ng mga onboard drivers doon po sa kanilang mga systems ay mapasama at mabahaginan nga po ng tulong. So that's what we did in coordination, of course, with LTFRB. And then tayo rin po ay nagkaroon ng mga health teams na nagtungo sa mga local government units para yung mga iba pang mga hindi na-serve na mga drivers ay mapabilang sa isasagawa natin na special payout naman po.
And that special payout will be done next week. At since ang DSWD po talaga ang nangangasiwa pagdating po sa pamimigay ng mga ayuda, naitanong niyo ho ba kung kailan kaya magiging maganda yung flow siguro ng pamimigay through the national ID system kaya natin? Actually, isa po yan sa pinag-usapan din natin, Ms. Connie, na kung saan nga po, ngayong umaga, nagkaroon rin tayo ng consultation with the financial service providers. Kasi ang gusto po natin sa second wave o yung pangalawang bugso ng pamamahagi ng tulong, ay mag-a-adapt na tayo ng digital systems o yung paggamit ng electronic wallet. At isa sa mga nakikita rin natin ay yung integration naman with the field system para ma-identify natin kung sino na yung may mga national ID and mas maging madali yung verifikasyon ng mga informasyon hinggil nga po sa mga drivers. So we're working on that at present, Ms. Connie. And hopefully nga sa second wave natin ay magagamit na po natin ang mga teknolohiya that are available to expedite the process and to lessen administrative costs. Sayang naman ho kasi, hindi ba? Ito naman ho, dumako tayo doon sa Oplan Galugad. Ano ho ba ang posisyon ng DSWD dito po sa ipinatutupad na Safer Cities Initiative nga po ng DILG? Kayo ho ba ay nakonsulta rin dito para masiguro na syempre wala hong magiging paglabag sa mga karapatang pantao? Well, yes, Ms. Connie, ang Department of Social Welfare and Development, being the lead in social protection, always believes na it takes a village to raise a child. So para maprotektahan po yung ating mga kabataan who belong to the vulnerable sector, mahalaga po na magtulong-tulong ang bawat sektor ng ating lipunan, from the barangay to the local government unit to the national government agencies and even private organizations para nga po matulungan at matiyak na naproprotektahan itong ating mga kabataan and that their best interests are upheld at all times. So again, dito, Ms. Connie, ay yung partisipasyon ng bawat isa po sa atin para matiyak na sila naman, itong mga kabataan na ito ay nailalayo mula sa iba't ibang mga panganib na maaari nilang makaharap sa pananatili nga po sa lansangan. In fact, ang DSWD, meron din tayong programa, yung tinatawag natin na pag-abot program, na kung saan yung mga children in street situations ay atin ding pong rini-reach out at dinadala sa ating processing center so that appropriate interventions will be provided because batid po ng DSWD na dapat itong mga bata na ito napapangalagaan at hindi dapat hinahayaan na nasa lansangan. So just to be clear, kapag ho may mga hinuhuli, lalo na mga kabataan, meron hong present na representative po mula sa inyong tanggapan sa DSWD? Well, yes, of course. And syempre, yung ding mga representatives ng barangay council for the protection of children, At of course, yung mga local social welfare officers. Kasi kinakailangan ma-assess po natin itong mga kabataan. Malaman natin ano ba yung mga kadahilanan, bakit din po sila nasa mga lansangan. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi po sa amin, ma'am. Maraming salamat din, Ms. Connie. Magandang umaga po sa inyo. Yan po naman si DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao. Sumuko sa pulisya ang 2 sa 4 na lalaking sakay ng kotse na sinaid ang 70 litro ng diesel ng isang nakaparadang truck sa Quezon City. Paliwanag po nila, nagawa daw nila ang krimen dahil natalo raw sila sa sugal. Balitang hatid ni James Agustin. Kuwang CCTV na ito ilang minuto bago ang nangyaring pagnanakaw ng diesel noong March 31 sa Barangay Fairview, Quezon City. Nakababa ang salamin ng kotse sa passenger side, kaya nahagip ang ilang lalaki nakasakay. 4 na lalaki ang natukoy na sakay ng kotse. Isa sa kanila nakita sa CCTV na bumaba at siyang nagnakaw sa kargang diesel na nakaparadang truck. Kahapon sumuko na sa pulisya ang 2 lalaki, kabilang na ang nagmaneho ng kotse at kanyang kaibigan. Patuloy pang hinahanap ang 2 kasabwat nila. Ayon sa QCPD, naibenta na ng mga sospek ang ninakaw na diesel sa Payatas. Meron pong isang tindahan daw doon na doon nila binagsak at nabibenta naman sa mga jeepney driver. Aminado ang 2 sumuko sa nagawang krime. Dala ng sa sugal lang. Ano po nangyari? Parang naghabol lang sa talo. Ano po ginawa niyo dun sa mga diesel?
Kasama ko na yung nagbenta kasi. Kumuha po kami ng diesel. Kasi? Talo po sa sugal. Sugal? Online games po. Saan nyo dinala yung diesel? Binenta lang po namin. Bago ang nangyaring pagsuko, natukoy na ng pulisya ang plate number ng kotse at nakipag-ugnayan sila sa may-ari nito. Nung na-interview po natin yung first owner, nasabi niya na nasalo na ng isang female person yung sasakyan niya. Kaya po natuntun natin tong second owner ng sasakyan. Dinala sa Fairview Police Station ang kotse na pagmamayari na ng live-in partner ng isa sa mga sumukong lalaki. Sabi na may-ari ang paalam sa kanya ng kinakasama, may magrerenta lang ng sasakyan sa halagang 2,000 piso. Ikinagulat daw niyang ginamit na ito sa krimen. I-rent siya ng magdamag, then ibabalik siya ng 11 to 12 noon. Yun yung pinaka-late. Hindi ko alam talaga na ganun kasi ayoko naman din ma-involve sa ganun since yung sa akin kasi is hard-earned money. I-impound na muna ang kotse habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inaalam ng pulisya kung nagamit ito sa parehong modo sa ibang lugar. Tinitingnan lang natin kung meron pang involvement. Baka may ganyan din na nagpa-blatter sa ibang district. We will coordinate with the Land Transportation Office para i-show cause order po nila itong owner at itong driver na nag-participate. Desidido naman ang may-ari ng truck na ituloy ang reklamong theft laban sa mga sospek. Mabuti naman na sumuko na sila. Sana yung dalawa pa, magkusang loob na din na sumuko na rin. Hindi kasi pwede nating hayaan na yung masamang bagay na ganito maulit-uli Nagambagan din ng mga pulis para maibalik sa biktima ang halaga ng diesel na nanakaw sa kanya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang binatilyo sa pamamaril sa Bacolod City. Ayon sa investigasyon, nasa gilid ng kalsada ang 14 na taong gulang na biktima ng barilin ng isa pang binatilyong angkas ng motorsiklo. Nagtamuko ng tama sa kaliwang paa ang biktima at isinugod sa ospital. Sumuko naman sa pulisya ang namaril na 15 taong gulang. Paliwanag niya, binastos ng biktima ang kanyang nobya. Hiniram daw niya ang baril sa isang kaibigan. Nasa kustodiya na siya ng Bacolod City Social Development Center. Pinaghanap pa ang nagmaneho ng motorsiklo. Handang magsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima laban sa binatilyong namaril. Natuklaw ng Cobra ang isang student athlete ng Coronadal na kasali po sa Socsargen Regional Athletic Association meet. Ayon sa kasama ng estudyante, nangyari ang insidente sa kanilang tinutuluyang quarter sa isang eskwelahan sa President Quirino Sultan Kudarat. May kukunin daw sanang gamit ang atleta mula sa kanyang bag nang bigla siyang tuklawin ng ahas na nakapasok pala sa bag. Batay po sa check-up na mababaw lamang ang sugat at hindi pa nailabas ng Cobra ang kamandag nito. Patuloy na nagpapagaling ang atleta at napatay naman po ang ahas. Ayon sa pamunuan ng paaralan, inayos na ng quarters ng mga atleta at tinakpan ang mga butas para wala nang makapasok na ahas. Tiniyak naman ng Coronadal LGU na sasagutin nito ang gastos ng atleta sa pagpapagamot. Wednesday latest, mga mare at pare! Top priority pa rin ni Encantadia Chronicles Sangre star Sanya Lopez ang kanyang overall health sa kabila ng kanyang busy career. Chika ni Sanya, madalas siyang mag-workout hindi lang para ma-achieve ang kanyang fit summer body, kundi para healthy rin para sa kanyang trabaho at role na si Sangre Danaya sa Encantadia Chronicles Sangre. And speaking of projects, isinare ng Sparkle actress na super okay katrabaho ang co-stars niya sa pelikulang Midnight Girls, kung saan gaganap siya bilang entertainer sa Japan. We need to be healthy and fit at the same time para mas magaan din sa trabaho natin, kinikilos natin every day. Super happy talaga ako, no? Ang dami mga blessings na dumadating sa atin. I'm so thankful talaga, wala na akong masabi.
Mga kapuso, umaaray na rin po ang ilang nagtitinda at suki na rin ng mga gulay dahil po sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo na nakakaapekto sa bentahan sa mga palengke. Dagdag pa raw sa matumal na benta ngayon ang bakasyon po ng karamihan sa mga estudyante. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Madilim pa lang, namimili na ng gulay sa Divisoria sa Maynila si Aling Evangeline. Pansahog daw niya ito sa mga panindang ulam. Tingi-tingi na lang daw ang binibili niya ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gulay na epekto ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Tumataas po talaga lahat. Yung mga hiniwa-hiwa na lang na gulay binibili namin. Kasi mas mura yon. Dahil tinitinda namin, ipagkabuo mahal. Ayon sa tindero ng gulay na si Arnel, kung iisipin, sila pang mga direktang pinagbabagsakan ng gulay ang nalulugi. Nasa 3 piso na raw kasi kada kilo ang bayad nila sa tracking. Mula yan sa dating 2 piso lang kada kilo. Nasa 3 tonelada raw kasi ng gulay ang inaangkat niya. Kaya kung susumahin, nasa 3,000 piso o higit pa ang nadagdag sa gastos ni Arnel para sa logistics. Hindi naman daw sila basta-basta makakapagtaas ng presyo sa Divisoria dahil marami siyang kakompetensya sa pagtitinda. Tumumal din daw ang kanilang benta dahil bakasyon na ng mga estudyante, kaya mas kaunti ang namimiling may-ari ng karinderya. Yung gasolina lang tumaas pero yung supply marami. So, tambak pa nga. Punan 250 na rin benta. Sabi ng mga tindero, asahan na gagalaw talaga ang presyo ng gulay kung patuloy na tataas ang presyo ng petrolyo na ginagamit para maiangkat ang mga ito. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Kasunod ng kasunduan ng Pilipinas sa Iran, nakakatawid na po sa Strait of Hormuz ang ilang Philippine flag vessels. Pero paglilinaw po ng Department of Energy, hindi langis ang karga ng mga yan. Balitang hatid ni JP Soriano. Matapos ang kasunduan ng Pilipinas at Iran na padaanin sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessels, may ilang barko na daw ang Pilipinas na naroon na ngayon. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa langis ang dala ng mga ito, kundi ibang produkto gaya ng petrochem. Hindi lang po yung tankers natin or vessels natin makiklear, pati po yung products that are not on Philippine vessel but destined for Philippines, and also po yung safe passage ng ating mga workers. Libo-libong Pinoy seafarers ang sakay ng mga barkong stranded ngayon sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Hindi pa kasama rito ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga offshore facilities. Ito yung Strait of Hormuz. Okay. So very narrow yan. Marami rin ditong barko sa northern part. Diyan yung mga oil installation. Dating kapitan ng barko si Edgardo Flores at minsan na rin daw naipit ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz noong 1980s sa gitna ng Iran-Iraq War noon. Tanong ni Flores, hanggang kailan kaya tatagal ang supply ng pagkain at tubig ng mga crew ng barko? Ngayong wala pang indikasyon na matatapos na ang gyera ng Amerika at Israel sa Iran. Pangalawa, yun yung they might run out of supplies. So what will happen to them? Who will provide them? Ayon sa International Seafarers Action Center, apektado rin ang rehiring at kita ng mga seafarers kahit yung mga nakasampa sa ibang biyahe. Kasi na kumukonti ang voyage, kumukonti ang trabaho, at yung pong mga gusto sanang bumaba, natatakot sila sa blacklisting na baka hindi na sila pabalikin. Ano po ugat nun? Kasi ang seafarer sa Pilipinas ay contractual. Ang ilang seaman na ilang buwan nang naghahanap ng bagong barkong sasampahan, wala pa rin mahanap hanggang ngayon. Dahil sa gira at ang biyahe ay wala na halos Europe. Wala nang Middle East, kundi puro US na lang ang biyahe. Ang problema, na-deport kami, na-revoke ang visa namin sa US, 14 years, so wala kami magagawa. Baka nga maghanap muna kung anong mapagkikitaan dito sa Pilipinas. Kasi kung sakaling tumagal, at least mayroon tayong maipapasurvive sa pamilya natin. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na ginagawa nila ang lahat para matulungan ang mga apektadong Pilipinong tripulante. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, ngayong bakasyon season, maging maingat at mapanuri sa pagbubuk ng accommodation para huwag maging biktima ng mga fake booking scam. Simula po noong Nobyembre, nasa 300 na
ang nabiktima ng isang peking social media account na ginagamit ang pangalan ng isang resort sa Glan, Sarangani. Nasa 4,000 piso hanggang 40,000 piso ang natangay ng mga salarin sa kada biktima. Ayon sa pamunuan ng resort, nalaman nila ang modus matapos umani ng mga negatibong komento ang kanilang totoong page. Iniimbestigahan na yan ng PNP Anti-Cybercrime Unit. Paalala ng mga otoridad sa publiko, huwag agad magpadala ng pera at i-verify muna ang accommodation. Gumamit din po ng mga lehitimong booking platforms at huwag agad magbibigay ng personal at financial information. One-time password o OTP, username o password, at kung kahinahinala ho, humingi ng tulong sa pulisya para matrace ang mga scammer. Libo-libo na ang nahuhuli sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila matapos ilunsad ng DILG ang Safer Cities Initiative. Paglilinaw po ng Philippine National Police, mas hinihigpitan lang ang pagpapatupad ng mga umiiral ng ordinansa sa bawat lungsod. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, umabot na nga sa mahigit 24,000 ang nahuhuling violators sa Safer City Operations ng PNP sa nakalipas na 2 araw. Pinakamaraming violators na nahuli ang Southern Police District na umabot sa mahigit 12,000. Gaya sa mga syudad tulad ng Muntinlupa, Makati at Pasay. Karamihan sa mga naitalang paglabag ay drinking and smoking in public places, roaming streets without shirts, using karaoke beyond allowed time, at minors violating curfew hours. Paglilinaw ng PNP, walang bago sa mga pinapatupad na ordinansa. Dati na raw itong nariyan, mas pinaigting lang para mas matiyak ang kaligtasan ng lahat. At sa pagkakataong ito ay mas isinasama na nila ang barangay at DSWD para mas masigurong walang karapatang pantaong naabuso. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA News. Maraming salamat, Oscar Oida. Sa ibang balita, hindi ibaban dito sa bansa ang larong Roblox ayon sa Department of Information and Communications Technology. Yan po ang resulta ng pulong ng ahensya, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mga opisyal ng Roblox, mga law enforcement agency at ng private sector. Ayon sa DICT, inilatag at ipinaliwanag ng Roblox ang mas mahigpit nitong safeguards sa kanilang laro. Kabilang po dyan ang mas istriktong pag-monitor at content controls na angkop sa mga edad ng naglalaro nito. Sisimulan din sa April 12 ang information campaign para magabayan ang mga nakatatanda o magulang sa paggamit ng mga inilagay na safeguards. Binigyang diin at muling pinapaalala po ng DICT na ang digital safety ay responsibilidad na platform, gobyerno at ng bawat pamilya. Nagtungo sa Pilipinas ang mga opisyal ng Roblox matapos silang ipatawag ng ahensya kaugnay sa mga reklamong nagagamit umano ang laro para mag-recruit ng ilang kabataan para maghasik umano ng karahasan. Panalo si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang debut o unang sabak sa Linz Open sa Austria. Nakalaban po ni Alex ang hometown player na si Yulia Grabher sa round of 32. Nakuha ni Alex ang 2 sets, 6-4 at 6-3. Makakatapat naman niya sa round of 16 si Yelena Ostapenko ng Latvia. Nag-qualify din si Alex sa main draw ng Stuttgart Open sa Germany sa susunod na linggo matapos mag-withdraw ni Chin Won Cheng ng China dahil sa injury. Hulikan po yan itong linggo sa Ternate, Cavite. Nasa pababa at pakubabang bahagi ng Ternate Nasugbu Road ang siklista nang bigla siyang bumangga sa barrier at mahulog sa bangin. Humingi po ng tulong ang motoristang nakasaksi sa aksidente. Ayon sa pulisya, ligtas na ang siklista na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Sa gitna ng mega oil price hike, pinangangabahan ngayon ang posibleng pagbaba ng produksyon ng bigas sa bansa. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, posibleng bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas ng bansa dahil sa pagmahal ng fertilizer bunsod ng gulo sa Middle East. Yan ang sinabi ni Department of Agriculture Undersecretary Asis Perez sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform.
Base sa pag-aaral nila, maapektuhan ng ani na itatanim sana sa Mayo at Hunyo at tatamaan nito ang inaasahang supply na 10 million metric tons sa Agosto at Setyembre. Kung wala raw tayong gawin, tsak mababawasan ito ng malaki. Tanong naman ni Senador Bam Aquino, aangkatin na lang ba natin ang mababawas na supply? Sagot ni Perez, posibleng mahirap maghanap ng mabibilhan dahil nag-aangkat din ng iba pang bansa. Itinutulak ngayon ng ilang senador na gumawa ng supplemental budget para pandagdag ayuda sa mga apektadong sektor. Pero sabi ng DA, kahit may pondo sila ay kulang na kulang ito para sa ayuda sa pataba. Dagdag ng DA, ang kaya lang nito i-subsidize ay yung itinaas ng presyo ng pataba at hindi ang buong halaga nito. Sabi naman ng grupong Sinag, hindi na nag-aani ang ilang magsasaka dahil wala na silang kita. Ayaw naman daw nila ng rescue buying mula sa gobyerno dahil binabarat aniya mga magsasaka. Dapat daw magkaroon ng patas na farm gate price para kumita naman sila. Yan muna ang pinakasariwang balita habang patuloy ang pagdinig dito sa Senado. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Kinumpirma ng defense team ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema para ipahinto ang impeachment proceedings laban sa bise. Git ng kampo ni Duterte, hindi sila umiiwas sa impeachment process. Tinitiyak lang daw nila na naayon sa konstitusyon ang proseso. Batay sa inihaing petisyon ng kampo ng bise, inabuso umano ng House Committee on Justice ang kapangyarihan nito sa pagsasagawa ng impeachment hearings. Paglabag din anila ito sa konstitusyon at sa naunang guidelines ng Korte Suprema tungkol sa impeachment. Ipinababasura rin ng kampo ng bise ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban sa kanya dahil lumabag nila ito sa one-year bar rule. Ang mga naturang reklamo ang idineklarang sufficient in form, substance, and grounds ng House Justice Committee. Para naman sa ilang miyembro ng komite, nakapagtataka na kinikwestiyon ng bise ang impeachment hearings dahil mismong kampo niya ang humiling noon sa Korte Suprema na bigyan sila ng pagkakataong sagutin ang mga reklamo bago iakyat sa Senado. Pinadadalo rin ng House Justice Committee sa hearing sa April 14 si Securities and Exchange Commission Chairman Francis Edralin Lim. Tatanungin siya tungkol sa kumpanyang nauugnay umano sa bise at sa asawa niyang si Man Scarpio. Pinasusumiti rin ng komite sa SEC ng certified true copies ng ilang dokumento ng mga kumpanyang sinasabing konektado kina Duterte at Carpio. May mensahe si pambansang kamao Manny Pacquiao kay Sparkle actor Anton Vinzon na bibida sa upcoming Kapuso boxing serye na Kamao. Hi Anton, good luck sa bago mong show sa GMA. God bless. God is good. Thank you. Just really blessed na binigyan po talaga ako ng chance na ma-video greet ng isang Manny Pacquiao. Sana mag-guest po si Manny Pacquiao dito if ever, and sana maturuan niya ako sa mga styling niya sa boxing. Hindi na itago ni Anton ang saya sa natanggap niyang message mula kay Pacquiao. Makakasama ni Anton sa Kamao ang ama niyang si Roy Venzon, pati sina Bruce Roland, Wendell Ramos, Neil Ryan Sese, Katrina Halili at Ami Austria. Ito ang GMA Regional TV News. Dahil sa oversupply, itinapon na lang ng ilang mangingisda sa Bulan, Sorsogon ang mga nahuli nilang isda. Nagkalat ang sandamakmak na mga tamban malapit po sa Bulan Fish Port sa Barangay Zone 4. Mayroon pang mga isdang nakabalot sa plastik at nagkalat din sa gilid ng dagat. Ayon sa Philippine Fisheries Development Authority ng Bulan, nagkaroon ng oversupply ng isda matapos sabay-sabay na pumalaot ang mga mangingisda noong Sabado de Gloria. Sarado pa noon ang mga fish processing plant na bumibili ng mga nahuling isda. Hindi rin kinaya ng lokal na pamilihan na bilhin ang lahat ng mga nahuling isda. Kaugnay po niyan ay patuloy na nagbabalangkas ng mga hakbang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para matiyak ang maayos na pamamahala sa supply ng tamban. Naialis na po sa dalampasigan ang mga isda matapos humingi ng tulong sa Bureau of Fire Protection ang lokal na pamahalaan. Heto na po ang mabibilis na balita. Nagkasunog sa bahagi ng Mount Arayat sa Pampanga. Ayon sa punong barangay ng San Juan Banyo,
Tinatayang aabot sa 3 hanggang 4 na ektarya ang naapektuhan ng sunog. Naapula ang sunog matapos tumagal ng halos kalahating araw. Patuloy ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy. Wala namang naitalang sugatan o nasawi. Nagkaroon naman ng grass fire sa bahagi ng isang bundok sa Difun, Quirino kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang 6:00 ng gabi. Agad naman silang rumisponde at naapula ang sunog sa isang bahagi sa barangay Maria Clara. Patuloy pang inaapula ang sunog sa bahagi ng barangay Andres Bonifacio. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy. Walang naiulat na sugatan o nasawi sa sunog. Bistado ang mahigit 50 milyong pisong halaga ng mga gamot at iba pang produkto sa Manila Port. Ayon sa Bureau of Customs, idineklarang hawla ng hayop ang shipment na mula sa China. Nang suriin, natuklasang kahong-kahong pala ito ng mga gamot na walang permit mula sa Food and Drug Administration. May mga nakumpiska ring ilang cosmetics, parte ng sasakyan at electronics. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Hindi tinamad pero tinipid ang pakulong regalo ng isang lalaki sa Iloilo para sa kanyang kapatid. O sa mga naghahanap ng gift ideas, baka pwede ito. Ayan, no, payag ka ba? Money bouquet pero puro barya. Yan po ang surprise ni Hughes Cooper Janmar para sa kanyang kapatid na si Jaya na nagtapos sa grade 10. Literal na, it's the coins that count ang atake ng 50 pesos na money bouquet na na-appreciate naman din ni Jaya. Ayon kay Janmar, hindi na tinanggap ni Jaya ang cash na ibibigay sana niya dahil sapat na raw ang dinner celebration. Pakiusap tuloy ng netizens, paki-delete. Baka gawin din daw kasi sa kanila na magulang nila ang barya bouquet. Ang video ho ay may mahigit na 500,000 views online. Kaya, trending! Aba, napakabigat. Oo, pero it's the thought that counts. Yes, of course. Mare, diba? Kahit na piso-piso, Oo. kahit barya pa yan, pwede naman yan magamit. Lalo na sa panahon ngayon, Mare, di ba na lahat Mahal. mahal Oo. at magagamit yan. At ha? basta kahit ano man yan, no, dapat na-appreciate natin pagbigay sa atin. Yung iba sana sabi, every second counts. Ngayon, every peso counts. Okay. Yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Kasama nyo din po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.